Hey mga brods sa mga brods, alam ko nga isa sa mga hinihintay ng mga PBA fans ang pumasok ang isang Coach Tab Baldwin dito po sa PBA dahil dinodominahan niya talaga ang UAAP kung saan nagkaroon siya ng 4 na beses na kampyonato dyan with Ateneo Blue Eagles. So mga brods, alam ko nga sisiw lang yan kay Coach Tab yung UAAP dahil galing na rin ito dati ng Australia sa NBL kung saan nagkaroon ito ng 5 championship yung NBL Australia na kung saan yan ang pinaglalaroan dati ni Kai Sotto sa Adelaide 76ers. Bruin nyo, from 1995 to 2000, si Coach Tab ang isa sa mga nakalimang kampyonato sa NBL. So mga brods, alam ko, yung UAAP parang sisiw na lang dyan sa kanya dahil amateur naman ang laruan dyan dahil iba pa rin ang pro kapag itong si Coach Tab Baldwin ang naghahawak na. Di ba nga, Gilas, Pilipinas, isa siya sa mga naghawak doon mga brods. Anong nangyari? Biruin mo, halos lahat ng players na doon, college players mga kabrods. Pero mga brods kahit college yan, talagang papasok pa rin ni Coach Tab Baldwin ang Gilas, Pilipinas sa World Cup at muntik-muntikan pa nga nilang matalo ang Serbia dati with Nikola Jokic. Tapos halos lahat puro college players ang kinuha niya. So kahit ano talagang players ang mahawakan ni Coach Tab mga brods, talagang kaya niyang imando yan. Maski college pa yan, maski pro pa yan, talagang isa siya sa mga magaling na coach talaga dito sa Pilipinas. Kaya nga, isa sa mga hinihintay nila yung pagpasok niya sa PBA. Ang kaso nga lang, bakit dito mga brods? Ang tanong, bakit hindi siya makapasok-pasok sa PBA? It's either ayaw niya or it's either ayaw rin ng mga ibang management doon like Boss Al Francis Chua, di ba? May kaalitan sila dati dyan dahil sinabi nga ni Coach Tab na parang immature pa daw ang mga coaches dito sa atin sa Pinas and yung liga ng PBA. Dahil sinasabi rin kasi dati ni Coach Tab Baldwin, iba pa rin kapag meron kang 2 import dito sa ating konferensya sa PBA dahil mas lalakas ang locals, mas titibay ang institusyon dito sa ating pambansang liga. So may point din naman doon si Coach Tab Baldwin mga brods dahil alam naman niya na yung kanyang experience sa ibang bansa talagang gusto niyang i-share dito sa PBA para mas lumakas and mas tumibay ang ating liga. Kaso nga lang, iba ang naging dating sa mga PBA head natin and yung mga katulad nito ni Governor mga bros and mga boss natin like Boss Al Francis Chua. So kaya nga imbis na nagtutulungan, naghihilaan pababa kasi ang ating pambansang liga. Kaya nga puro politika na ang nangyayari dito. Pero kung itong si Coach Tab Baldwin, mabigyan man ito ng pagkakataon, feeling ko nga, talagang kakagatin niya ang PBA. Dahil yun nga, sabi rin nila, kapag itong si Coach Tab Baldwin pumasok sa PBA, game over na. College players nga kaya niyang mapagkampiyon, how much more ng mga pro players mga brods. Maski nga tune-up games, kayang-kayang tambakan ng Ateneo yung mga teams dito sa PBA like Terra Firma, Blackwater, and yung mga iba pang mga kulelat na team sa PBA, kayang tambakan ng Ateneo yan with Coach Tab Baldwin mga kabrods. So iba pa rin. So para sa akin nasa coach pa rin yan. Wala yan sa players mga brods kung paano ka magmando, paano ka mag-handle, and paano ka gumawa ng magagandang plays. So talagang isa sa mga inaabangan nila ang paghaharap ng Coach Tab Baldwin versus Coach Tim Cone sa PBA. Pero mga brods ang SMB ang isa sa mga gusto talagang makakuha ito po si Coach Tab Baldwin dahil papalipat-lipat na sila ng mga coaches. Maski nga si Chris Ross naging assistant na rin, and yun nga iniisip nila and pinaplano nila yung pagpunta dito ni Coach Tab Baldwin at isa sila sa mga interesado sa coach na ito dahil napakatalino. Ito pong si Coach Tab Baldwin. So komento mo lang po yung mga brothers at isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods JJ Helterbrand, isa nga ito sa mga nagbigay parangal dito sa Barangay Ginebra, San Miguel, and isa siya sa mga tumatak talaga na MVP dito po sa
Ginebra and sa history ng Barangay Ginebra San Miguel. Sa kasalukuyang naglalaro ito sa Imus SB squad ng MPBL dahil sinabing na rin dati ni JJ Helterbrand hindi na nga daw siya maglalaro ng kahit anong liga after niyang magretiro dati sa PBA noong 2019 mga kabrod. So ito pong si JJ Helterbrand, alam naman natin na mahal niya talaga ang liga ng basketball. Kaya nga yung mga PBA Moto Club members dyan like Pingris, Myro Hofer, and yung mga ex-PBA players natin na nandyan na sa MPBL, hindi talaga nila maiwasan na maglaro ng liga mga kabrods. Kaya nga nagbabalik ulit ang isang JJ Helterbrand, and kung nakikita nyo yung mga highlights niya sa MPBL, talagang kayang-kaya pa niya mga kabrods. So ito na nga, may mga bali-balita rin na gusto niyang ibalik ng Ginebra ito pong si JJ Helterbrand as their coach mga brods, or as their a playing coach, or mga brods, point guards coach mga kabrods, dahil alam nga nila na maraming silang matututunan dito kay JJ Helterbrand, lalong-lalo na kapag siya ang isa sa mga nagturo sa mga future PBA point guards natin dito sa Barangay Ginebra San Miguel. Pero mga kabrods, yung kanyang playing style naman ngayon, parang hindi naman tumatanda si JJ Helterbrand, dahil kahit ang edad nito ay nasa 47 years old na mga kabrods, kayang-kaya pa rin naman niyang makipagsabayan sa mga batang players dun sa MPBL. And yun nga ang isa sa mga nagustuhan ng Ginebra management. Pero pinag-iisipan pa nila kung ibabalik nila si Helterbrand as a playing coach, dahil syempre may edad na ito, pero yung nakikita nila kasi sa MPBL kakaibang Helterbrand pa rin. Pero mga brods, pero yung pagiging isang coach ng point guard ng Ginebra lineup, malaking tulong ito sa Ginebra and yung leadership ni JJ Helterbrand. Diba nga, nagkaroon pa ito ng 6 na kampyonato sa Barangay Ginebra San Miguel, PBA Finals MVP ng Philippine Cup to ang taong 2006 to 2007, and naging MVP si Helterbrand, ang The Fast ng PBA noong 2009. Mas kilala ang The Fast and the Furious dati with the JJ Helterbrand and Mark Kagiwa. So iba pa rin kapag itong si Helterbrand mga brods ang naglalaro sa Barangay Ginebra. Alam ko na miss ito ng mga fans, pero iba pa rin kapag siya ang naandon sa Ginebra squad mga brods. Mas matutuwa yung mga fans kahit coach pa siya dyan, dahil nakikita nila ang kanilang idol na si JJ Helterbrand. Pero pwede rin naman mga brods from retirement tapos biglang babalik sa PBA. Marami na rin naman gumagawa dyan. Maski nga si Mark Pingris from retirement, ino-offer na agad siya ng Blackwater Bossing dito. Tapos big man's coach din siya, and ino-offeran din siya na maglaro ngayong season sa Commissioner's Cup ng isang conference mga brods. Kaya nga yung mga PBA Moto Club natin dyan na naglalaro sa MPBL sa Imus SB squad, talagang kayang-kaya pa nilang makipagsabayan mga brods. Sabi nga nila, kalabaw nga lang ang tumatanda. So ikaw mga brods, sa lahat po ng mga Barangay Ginebra fans, kaya pa bang makipagsabayan ni JJ Helterbrand if ever ibalik siya sa lineup ng Ginebra? At sa tingin nyo ba, mas maiging siya ang isa sa mga coaching staff ng Ginebra squad, pati sa point guard position? Komento mo lang po yung mga brods at isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated Highlights lang. I'm out.